Naminsala sa iba't ibang bahagi ng Luzon ang hanging habagat at bagyong Karina. Libo-libong residente ang na-stranded at kinailangang ilikas mula sa kanilang mga tahanan. Dahil sa malawakang pagbaha, isinailalim sa state of calamity ang Metro Manila. Bukod po sa Metro Manila, idineklara na rin ito sa bayan po ng Cainta, Rizal, maging sa buong lalawigan ng Cavite at Batangas. Kailangan na raw kasi nila ang emergency funds para matulungan ang mga apektadong residente. May iba pang lugar na nakaisailalim pa rin sa state of calamity dahil naman sa naunang bagyong Butchoy. Kabilang dyan ang Pinamalayan Oriental Mindoro, Jose Abad Santos, Davao Occidental at mga bayan ng Kabakan at Tikit sa Cotabato. Batay po sa pinakahuling datos ng NDRRMC, mahigit 245,000 pamilya ang apektado ng bagyong Butchoy, Karina at hanging habagat. 8 ang kumpirmadong nasawi. May 6 pang for validation. Mahigit 2.5 milyong piso na rin ang halaga ng pinsala sa mga bahay, habang halos 10 milyong piso ang danyos sa agrikultura. Matapos ang pagbaha kahapon, matinding putik ang tumambad sa mga residente sa Marikina City. May ulat on the spot si Mark Makalalad ng Super Radio DZBB. Mark? Makakapal na putik, mga sanga ng puno, basura at iba't iba pa. Ito ang iniwan ng lagpas tao na baha dito sa ilang lugar sa Marikina matapos ang pagbuhos ng malakas na ulan. Sa pag-ikot ng Super Radio DZBB na abutan namin, ang mga residente na problemado dito sa Barangay Malanday na hindi na alam kung paano ang gagawin nilang paglilinis. Masyado kasing makapal ang mga putik at mahirap tanggalin. Kwento nila, unti-unti silang pumuti ang panahon ay nagmadali silang umalis ng evacuation center para maglinis. Tinignan din nila ang mga gamit nilang hindi na isalba kung kaya pang mapakinabangan. Sa ngayon, umaapila sila ng tulong sa lokal na pamahalaan para malinis ang kanilang lugar. Kakailanganin kasi nila ng mga truck ng bombero para sa flushing operations o yung pagsasaboy ng tubig. At kailangan din nila ng pala para sa paghakot ng mga putik at ng basura. Maliban naman sa Barangay Malanday, makapal na putik din ang bumalot sa Barangay IVC kung saan lagpas tao din ang baha kahapon. Sinabi naman ng lokal na pamahalaan na sisimula nila ngayong araw din ang malawakang paglilinis sa mga lugar na apektado ng matinding putik. Samantala, update naman tayo sa Marikina River. Bumaba na ang water level nito at ngayon ay nasa 15.4 meters na lamang ito as of 7 a.m. Nangangahulugan ito ng first alarm. Napatid na kahapon, umabot ng hanggang 20.7 meters ang pinakamataas na water level sa Marikina River na lagpas pa sa third alarm. Dahil dito, umabot sa mahigit 30,000 ang bilang ng mga individual na inilikas sa mga evacuation centers sa lungsod ng Marikina. Balik sa iyo, Connie. Yes, Mark, kanina kausap lang natin si Mayor Marcy Teodoro at ang sabi nga niya, bagamat nagbabalikan na yung ating mga kababayan dyan sa Marikina, marami pa rin daw talaga namumroblema ngayon doon sa paglilinis. Ano ba yung assistance na maaari pang ibigay ng lokal na pamahalaan kaya para tuluyan ng magkaroon ng yung talagang makabalik na sila sa kanilang mga tahanan ng of course may panatag ba yung loob nila dahil dun sa mga sakit naman na dala nito? Tama ka dyan, Cody. Alam mo, kanina nga, nag-ikot din tayo sa mga evacuation centers. Marami doon sa mga lumikas kahapon ay nagsisibilikan na sa kanila mga tahanan. Ang sabi sa atin ni Marikina Mayor Marcy Teodoro sa ating pakikipag-ugnayan sa kanya, ay agad siyang magpapadala ng mga tauhan na available, pati na rin yung kanilang mga resources para magamit dito sa paglilinis. Asap daw ito o sa lalong madaling panahon dahil nakita niya rin yung kanyang nasasakupan na problemado at makapal na nga yung mga putik, particular doon sa main roads. Doon naman sa iba pang tulong na ipapabot sa mga residente, maliban kanina doon sa mga pagkain na ibinigay doon sa mga apektado ng bagyo at ng habagat, mamamahagi rin sila doon ng gamot para sa leptospirosis para na rin sa kalusugan nitong mga residente at iwas sakit na rin. Oo, at balita din natin, 30,000 o mahigit 30,000 individuals ang inilikas dyan sa Marikina. Doon sa 30,000 na yan, meron ba tayong datos, Mark, kung kailan at ilan talaga yung nananatili pa rin hanggang sa ngayon sa mga evacuation center dahil hindi pa rin makabalik sa kanilang mga tahanan? Sa ngayon, Conti, doon sa mahigit 30,000 na yan na patuloy na napabawasan, ang binabanggit sa atin ni Marikina Mayor Marcy Teodoro ay sakop yan doon sa mahigit 30 na evacuation centers doon sa lungsod. Pwede naman sila manatili pa dyan habang hindi pa naayos yung kanilang mga tahanan
Pero magkagayon man, kanyang tiniyak no, na magpapabot din sila ng tulong para dito sa mga apektado na mga residente. Alright, maraming salamat. Mark Makalalad ng Super Radio DZBB. Daang-daang motorista ang naperwisyo ng malawakang pagbaha sa Marcos Highway kagabi. Habang mahigit 1,000 taga Antipolo Rizal naman ang inilika sa mga evacuation center dahil sa masamang panahon. Balitang hatid ni James Agustin. Pasado alas 11 na kagabi, mataas pa rin ang baha sa bahaging ito ng Marcos Highway sa Antipolo. Dahan-dahan ng mga motorista sa pagdaan. Ang isang motorsiklo isinakay na sa rubber boat. Dahil walang masakyan, marami ang napilitang sumuong sa baha. Sina Princess at Merbelin na galing Cainta, nagtiyaga sa paglalakad para makauwi sa kanilang mga bahay. Sobrang pagod nga po. Ngayon lang po kasi kami nakauwi sa galing trabaho. Taste lang. Galing pa sa trabaho tayo. Tapos basa. Si Leo naman 4 na oras ang itinutulak ang kanyang motorsiklo. Makalusot lang sa baha. Masyadong mahirap po. Alampas motor dito hanggang tuhod. Yung baha. Kaya perwisyo talaga. Ang taksing minamaneho ni Mar, mahigit 16 na oras na nakaparada sa Marcos Highway. Hinihintay kasi niyang humupa ang tubig sa kanilang garahe. Nung maaga kasi hindi pa masyadong nag-uumpisa pa lang tumaas. Kaya nakadaan pa ako rito. Naka-U-turn pa nga ako eh. Sa labas ng isang subdivision, kitang-kita ang pagdaloy ng tubig. Pinasok na raw ng baha ang unang palapag ng ilang bahay. May part pang lampas tao, tapos minsan dito yung iba po. Hanggang dito po yung Dito mga residente lumikas Opo, nasa evacuation center. Mabilis na tumaas yung tubig. Yes po kanina, ang bilis nga po eh. Kasi simula nung mababa pa to kanina. Tapos nung mga alas 4 na ata yun, tumaas na po na tumaas. Hanggang kagabi, sinusuyod ng mga otoridad ang ilang lugar, dala-dala ang rescue boat. Sa tala ng Antipolo CDRRMO, 15 barangay sa lungsod ang naapektuhan ng pagbaha. Umabot naman sa 250 families, katumbas sa mahigit 1,100 individuals ang inilika sa 24 evacuation centers. Nagtayo ng mga modular tent para sa mga evacuee. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahigit 14,000 pamilya ang inilikas dahil po sa malawakang pagbaha sa Quezon City. Kabilang sa labis na napuruhan ang bahagi po ng E. Rodriguez Senior Avenue na umabot sa lampas tao ang baha. Balitang hatid ni EJ Gomez. Nagmistulang ilog ang kahabaan ng E. Rodriguez Senior Avenue sa Quezon City dahil sa malakas at halos walang tigil na ulan kahapon. Lampas tao ang baha. Lubog ang unang palapag ng mga bahay, kaya ang mga residente mabilisang inilikas. Umabot sa second floor po ma'am yung mga evacuate po natin. So ang bilis po yung pagtaas ng tubig. Yung iba, kinuha na namin sa loob ng bahay nila na halos ang lumalabas na lang ma'am, yung ulo nila na nakadikit na yung bubungan ng nila. Karamihan daw sa mga nirescue ay mga pamilyang nakatira malapit sa ilog na umapaw. Mga bata, buntis, PWD, mga matatanda ma'am na halos yung iba is kailangan ng madala sa ospital. Yung mga ibang nakuha namin ma'am is talagang nasa bubungan na ma'am. Ang sanggol-ngang ito, binalutan ng plastik at isinasakay sa rescue boat habang umuulan. Di raw alam ng mga apektadong residente kung papaano sila makakabangon mula sa epekto ng bagyo. Ang tindahan ng damit na pinagtatrabahuan ni Jamil, di nakaligtas sa baha. Sobrang nakakalungkot kasi tingnan, dami na hindi na yan mabibinta, may na-reject na yan. Mahirap kasi sobrang nakakapagod kasi yung takot at saka trauma ang naramdaman namin. Nalubog din sa baha ang kahabaan ng Araneta Avenue kahapon. 1:30 ng madaling araw, ito ang eksena dito sa kahabaan ng Araneta Avenue. Sa bandang iyon, ang tubig baha nasa lagpas tuhod pa. Dito naman sa aking gilid, itong taxi na ito ay nakaparada lang daw sa gilid ng kalsada. Pero dahil sa malakas at walang tigil na pag-uulan kasabay ng mabilis na pagtaas ng tubig baha, ito na ang posisyon nitong taxi na ito. Trauma rin daw ang inabot ng 65 anyos na si Tatay Amado. Tay, kumusta po kayo dito nung baha?
Ngayon ko lang po na-experience na ganito katindi pa ng baha rito. Nasira po yung mga gamit namin, pati yung mga makina, lahat. Pati mga damit namin nabasa. Tapos pumalo pa yung kotse, nasira din yung opisina namin. Hiling ni Tatay Amado, sana raw maabutan sila ng tulong ng gobyerno. Sa tala ng lokal na pamahalaan, umabot sa mahigit 14,000 na pamilya o mahigit 50,000 na individual ang kinailangang ilikas sa kasagsagan ng bagyong Karina. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dahil pa rin po sa epekto ng malawakang pagbaha dulot ng habagat at bagyong Karina, may mga suspensyon pa rin po ng pasok sa eskwela at trabaho ngayong pong Huwebes. Wala pong pasok sa lahat ng tanggapan ng gobyerno at klase sa public at private schools sa Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon. Ayon sa abiso ng Malacanang, magpapatuloy ang operasyon ng mga ahensyang may kinalaman sa rescue, emergency at health services. Ipinauubaya naman sa pamunuan ng pribadong sektor ang desisyon kung papapasukin nila ang kanilang mga empleyado. Sa mga motorista naman, suspendido pa rin po ang number coding scheme sa Metro Manila ngayong araw ayon sa MMDA. Maraming flights ang kanselado ngayong araw dahil sa masamang panahon sa domestic flights, kabilang ang mga biyahe mula Davao at Cagayan de Oro pa Maynila. Pati na rin ang flights na Manila-Basco Manila at Manila-Tugigaraw Manila. Cancel din ang flights paalis at pabalik ng Maynila sa Kawayan ng Legazpi, Puerto Princesa, Lawag, Daraga, Busuanga at Virac. Gayon din sa Naga at San Jose. Sa Visayas naman, canceled ang flight sa Iloilo, Bacolod, Cebu at Tagbilaran. Pati na sa Dumaguete, Katiklan, Rojas at Masbate. Kanselado rin ngayong araw ang ilan pang flight sa Cagayan de Oro at Davao, pati na sa Butuan, Zamboanga, General Santos, Dipolog, Pagadian at Siargao. Kahapon, pansamantalang isinara ang NAIA Terminal 4 dahil sa baha. Isang flight naman galing Vietnam ang na-divert sa Clark Airport. Mga kapuso, nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Karina. Ayon sa Pag-asa, namataan ang bagyong Karina sa hilaga ng Itbayat, Batanes. Taglay po nito ang lakas na 150 km per hour, bugso na 185 km per hour, at bilis na 20 km per hour. Sa ngayon, sa Batanes na lamang nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Kahit nasa labas na po ng PAR ang bagyong Karina, hahatakin pa rin ito ang hanging habagat na magpapaulan pa rin po sa ilang lugar sa bansa, kabilang na ang Metro Manila. Batay sa Metro Weather, ilang lugar sa Hilaga at Gitnang Luzon ang makararanas ng intense rainfall. Katamtaman hanggang malakas na pag-ulan naman sa nalalabing bahagi. Ang iba pang parte po ng Luzon, Visayas at Mindanao ay makararanas naman ng katamtaman hanggang malakas na pag-uulan. Sa mga susunod na oras, ganyan na rin ho ang inaasahang panahon sa malaking bahagi ng Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, umabot sa 590.1 millimeters ang dami ng ulan sa Metro Manila at karatig lalawigan sa pananalasa ng hanging habagat na pinalakas pa ng bagyong Karina simula umaga ng Lunes hanggang hapon ng Miyerkules o 58 oras. Makakausap po natin si Chris Perez, ang Assistant Weather Services Chief ng Pag-asa. Magandang umaga and welcome po muli sa Balitang Hali. Magandang umaga, Connie, at sa lahat po nating mga taga-subaybay. Yes, Sir Chris, ano nga ba ang inaasahan nating magiging lagay po ng panahon ngayong nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Karina? Connie, bagamat nakalabas na yung sentro ng bagyong si Karina nga sa ating air responsibility kaninang alas 6:20, yung malalakas na hangin kasi nito ay umaabot na hanggang 660 kilometers mula sa sentro nito. Kaya yung sentro nasa labas ng PAR pero sakop pa rin itong bandang Batanes area ng malalakas na hangin. Kung kaya't mayroon pa rin tayong nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal number 1 dito nga sa lalawigan ng Batanes. Asahan ng mga kababayan natin doon yung mga pag-ulan at minsan pagbugso ng hangin. Samantala, yung patuloy naman pagkilos nitong bagyong si Karina
ay patuloy din magpapaybay ng habagat, kaya't asahan pa rin yung mga malalakas na pag-ulan, lalong-lalo sa mga lalawigan dito nga sa kanlurang bahagi ng Luzon, Connie. Okay, sa inyo pong mga nabanggit na report ay yung dami ho ng ulan, umabot na sa 590.1 millimeters, no? Dahil po dito sa pinakawala nga po ng habagat dahil sa bagyong Karina. Ano ho ang comparison dapat natin dito? Kasi sinasabi nyo, hindi dapat i-compare sa bagyong Ondoy Di ba? Dahil habagat din ito nga. 2012 yata yun, if I remember correctly. Well, Connie, unang-una yung nabanggit natin na 593 millimeters of rain. Na-break niya yung monthly record ng normal rainfall dito nga sa Science Garden, Quezon City. No? So, ibig sabihin, napakaraming paulan talaga ang dinulot nitong pinag-ibayong habagat dito sa Metro Manila, nitong current episode na pinag-iibayo nga ni Karina. Ngayon, in terms of comparison, kasi kadalasan kinukumpara ng kababayan natin yung bagyo sa habagat, no? Magkaibang weather system ito, although parehas na nagpaulan. Tinignan natin yung datos natin historically. In terms of Ondoy, balikan muna natin si Ondoy. Si Ondoy ay nagpaulan ng more than 300 millimeters of rain sa loob lamang ng 6 na oras. Ito pong bagyong, or itong current habagat episode natin, umabot pa ng around 18 hours bago umabot ng around 300 millimeters of rain. So kung titingnan natin sa lakas, no, mas malakas yung ulan na dala ng Ondoy kasi bagyo nga po ito kumpara sa habagat. Now, yung similarity naman with another habagat episode nakita natin, no, 2012, may isang bagyo na halos kaparehas ang location as with Typhoon Karina at yung enhancement ng habagat ay halos na parehas din. Although, yun nga, yung habagat episode na yon noong 2012 at yung habagat episode ngayon 2024 na halos parehas ng senaryo, mas marami pa rin paulan or mas mabilis pa rin ang paulan na idulot nga ng bagyong Ondoy noong 2009. I see. Okay. Pero is this going to be our new normal? Kasi sinasabi nga dati parang hindi na muling mauulit pa yung ganyang kalakas at kadaming ulan after Ondoy, and yet naririto po tayo at nakikita natin sa habagat pa lamang noong 2012 at again, naulit po ngayong 2024. Connie, yung mga extreme weather events such as sa malalakas na ulan or hangin or malalakas na bagyo ay minsan may tinatawag po tayong return period, no? It can be every 10 years, 20 years. So nagbabari pa rin yung return period ng mga ganitong extreme weather event. Yung minsan tinatawag ng mga ilang kababayan natin na new normal, no? The best that we can do is to adapt. Paano tayo makakapag-adapt? Dapat aware tayo lagi sa mga weather and climate information na ipinapalabas ng Pag-asa. Lalong-lalo pag ganitong kailangan po natin paghandaan, inclement weather, bagyo o yung paparating ng La Nina during the second half of this year. So, yung key to survival or yung adaptation sa mga pag nagbabagong normal in terms of weather and climate ay yung information, yung up-to-date information from the credible source na magagamit po natin for immediate action para maiwasan na yung kung ano mang peligro hazard nitong extreme weather or climate event na maaaring idulot sa atin sa mga darating na panahon. Okay, marami pong salamat sa paggabay sa amin at sa inyo pong update. Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. May price freeze ngayon sa Metro Manila dahil sa pagdeklara ng state of calamity. Ayon sa Department of Trade and Industry, ipatutupad ang price freeze sa basic necessities. Kabilang dyan ang mga gulay, bigas, karne, mantika, kape, sabong panlaba, detergent, kandila, gamot at iba pa. Layon daw nitong tiyaking abot kaya pa rin ang presyo ng mga bilihin para sa mga apektadong residente sa panahon ng sakuna. Babala ng DTI, maaaring parusahan ang mga negosyong magtatangkang magtaas ng presyo. Pwede silang pagmultahin o ipakulong. Dinumog ang bagsak presyong tilapia sa Buhi Fish Port sa Camarines Sur. Ang dating 130 pesos kada kilo, 20 pesos na lamang. Ayon sa Lake Development Office, dahil yan sa nangyaring fish kill sa Lake Buhi na resulta ng low dissolved oxygen. Kaya ang fish cage operators maagang hinango ang kanilang mga alagang isda para ibenta. Lugi man, mas mabuti na raw iyon kaysa hindi mapakinabangan. Tinatayang nasa 25 fish cage operators ang apektado ng insidente. Nag-water sampling na sa Lawa ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para matukoy ang sanhi ng fish kill. Samantala, patay ang isang lalaking nagbibisikleta matapos sumalpok sa poste sa Calasiao, Pangasinan. Batay sa CCTV, habang nagbibisikleta ang lalaki sa barangay Banawang, bigla siyang hinabol ng isang aso. Halos kalahating kilometro raw ang inabot ng habulan. Hindi napansin ng lalaki ang poste dahil tinitingnan niya ang humahabol na aso. Ayon sa barangay council, walang umaako na may-ari sa nanghabol na aso.
Kabi-kabilang rescue operations ang ginawa sa iba't ibang lugar sa Quezon City. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, walang patid ang rescue operation sa Barangay Bagong Silangan. Kahit mga alagang hayop, hindi iniwan. Ang iba, naglakad na lang sa hanggang dibdib na baha, bitbit ang ilan nilang gamit. Abot hanggang bubong sa second floor ng bahay, ang baha sa lugar ni na Annalyn Ang. Nakalikas na siya pero gusto raw niyang bumalik dahil naiwan daw niya ang 4-piece ID niya. Pinasok na po ng tubig hanggang taas na po. Pinakalimutan po yung mga ID at saka yung ID 4-piece po at yung wallet ko. Naiwan po kasi sa sobrang kaba na rin po. Warning na po kami, mag-ready na kayo. Kaya marami na po kami na-evacuate kagabi. Kaya lang hindi din po kaya ng rescuer namin sabay-sabay. Kasi ang ultimo kaya kami na po ang nag-cater ngayon kasi lubog na May ilang piniling wag munang lumikas, lalo na yung mga may second floor ang bahay at malapit lang sa main road na hindi naman binabaha. Ang iba, umasang pababa ang tubig, gaya ni Efren Cabalan. Pero tansya niya, 5 metro na ang lalim ng baha sa bungalow nila. Inintay ko na bababa yung tubig. Pataas na. Umabot na dito sa leeg ko. Hindi, sumakay nila kung mayroon dumaan na talaga. Malapit lang sa main road itong mga magkakaanak na ito, kaya ngayon pa lang sila humingi ng tulong mula sa mga rescuer. Hinintay nila na umabot hanggang ganyan kalalim yung tubig dito para siguro ay unahing i-secure yung kanilang mga gamit sa kanilang bahay. Malapit lang naman yung main road dito, ilang hakbang lang, kaya hindi rin naman daw nalagay sa panganib ang mga ni-rescue ito. Ma'am, ba't ngayon lang kayo nagpa-rescue? Hindi po, dang kami kasi mga gamit namin tinaas namin. Monitor po kami rito, may mga tao po, para pag tumaas, any moment, pwede po kami. Maraming evacuation centers sa Barangay Bagong Silangan, gaya nitong Bagong Silangan Elementary School. Nagtsatsaga sa kandila ang mga narito dahil malaking bahagi ng barangay ang walang kuryente. Pero may supply naman ng pagkain at inumin. Maraming kalsada rin sa Quezon City ang binaha, gaya ng ilang bahagi ng Mindanao Avenue. Ang rumaragasang tubig sa Pasong Tabo Bridge halos umabot na sa kalsada. Ang ilang bahagi ng Congressional Avenue, lubog din. Isang kotse naman ang tumirik sa Quezon Avenue Underpass nang maipit sa malalim na tubig. Natrap po siya sa loob. Tinulak na po namin papunta rito. Gano'ng kalalim ba kanina? Kanina hanggang dito yan Ginawa namang swimming pool ng ilang kabataan ang isang bahagi ng Luzon Avenue na nalubog din sa baha. Di nila alintana ang mga sasakyang nangahas tawirin ang tubig. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 7 barangay na malapit sa Pantal Sinukalan River sa Dagupan City ang mahigpit na pinabantayan dahil sa posibilidad ng pagbaha tuwing malakas ang ulan. May ulat on the spot si Claire Lacanilaw Dunca ng GMA Regional TV. Claire? Yes, Connie, Rafi, patuloy na nararanasan ang pabugso-bugsong ulan na dito sa Dagupan City maging sa Pangasinan na dulot nga ng habagat. Kaya inalerto ng mga residente sa posibleng pagtaas ng antas ng tubig sa ilog na nagdudulot ng pagbaha. Nakararanas ng pagbaha ang ilang low-lying areas sa Dagupan City dahil sa pag-ulan na dulot ng habagat na sinabayan pa ng high tide. Sa Barangay Pogo Chico, nakaantabay daw sila sa anunsyo ng barangay at local government kung kinakailangang lumikas na nadatiling nasa red alert status ang City Disaster Risk Reduction and Management Office, lalo't moderate to intense rainfall ang inaasahan ngayon sa lungsod base sa abiso ng DOST Pag-asa at NDRRMC. Maigpit na binabantayan ng CDRRMO ang 7 barangay na malapit sa Pantal Sinukalan River na unang binabaha kapag malakas ang ulan. Sa latest monitoring ng CDRRMO, nasa below normal level ang antas ng ngayon ng Pantal Sinukalan River na nasa 4.5 meters above sea level kumpara sa
sa 7 meters above sea level na critical level ng ilog. Samantala, Connie Rafi, kanselado ang klase sa lahat ng antas sa pribado at publikong paaralan sa Dagupan, maging sa Pangasinan at maging ang pasok sa government offices dahil sa masamang panahon na nananatiling passable ang ilang pangunahing kalsada sa Dagupan City. Connie, Rafi. Maraming salamat, Claire Lacanilaw Dungka ng GMA Regional TV. Handa raw ang Social Security System o SSS para sa kanilang calamity loan assistance sa kanilang mga miyembro sa Metro Manila at iba pang lugar na nasa state of calamity. Sabi ng SSS, pwedeng umutang ang mga miyembro nilang apektado ng habagat at bagyong Karina ng katumbas ng 1 buwang salary credit o hanggang 20,000 piso. Kabilang sa qualifications na mga pwedeng mag-avail ay mga residente ng mga lugar na nakaisailalim sa state of calamity, edad 65 pababa at walang outstanding na utang sa SSS. Kapag naaprubahan, didiretso ito sa nakarehistrong ATM card o account. Pwede mag-apply online para sa calamity loan gamit ang inyong mga SSS account. Mga kapuso, maraming kababayan natin ang apektado ng matinding baha dulot ng habagat na pinalakas ng Super Typhoon Karina. Kumikilos na ang GMA Kapuso Foundation upang maghatid ng agarang tulong, kung kaya't nananawagan kami sa inyong lahat upang makipagbayanihan. Bukas ang GMA Kapuso Foundation para sa inyong tulong. Ang inyong donasyon ay 100% tax deductible. Magbayanihan tayo mga kapuso, isa sa puso ng Pilipino. At kaugnay po niyan ay makakausap po natin si GMA Kapuso Foundation Executive Vice President and COO Ricky Escudero Katibog. Magandang umaga po and welcome sa Balitang Hali, ma'am. Hello, good morning Connie at good morning Rafi. Unang-una sa lahat, ano ho ba yung mga lugar na napuntahan na po ng ating pong Kapuso Foundation at yung mga pupuntahan pa lamang para mabigyan po ng agarang tulong? Okay, bale kahapon, Connie, sa kasagsagan ng Bagyong Karina, tayo ay nagpunta sa 2 pinaka-affected areas sa Quezon City. Nauna na yung Barangay Tatalon, napakalalim ng ng baha dyan, kung saan ay 3,006 na pong mga residente ang nahatira natin ng tulong. Lumika sila sa Diosdado Macapagal Elementary School at tayo ay nagbigay ng mga relief goods at tayo ay nagkaroon ng Kapuso Soup Kitchen at tayo ay nagpakain din dyan. Tapos tayo naman ay nagpunta din sa Holy Family Parish Church. Diyan ay sa Rojas District, Quezon City. Napakalalim din ang baha dyan. At mahigit 1,000 individual naman ang ating binigyan ng relief goods at tayo rin ay nagkaroon ng Kapuso Soup Kitchen. Ngayong umaga naman, ang katuwang natin ay yung unang hirit barkada at tayo naman ay nagtungo diyan naman sa Barangay San Juan, Taytay, Rizal. 1,000 residente din ang binigyan natin ng relief goods at tayo din ay nagpakain ng agahan sa mga bata at mga senior citizens. Ngayong araw na ito naman, tuloy-tuloy ang ating relief operations, Connie. Ang GMA Kapuso Foundation ay magtutungo ngayon sa Malanday Elementary School sa Malanday, Marikina at magiging katuwang natin dito ang ilang top stars ng GMA Kapuso Foundation na gusto rin magbigay ng kanilang tulong. Bukas naman, Friday, tayo naman ay magtutungo sa Malabon City. Lumubog din yan, Yes, oo. At sa Navotas City. At mag-distribute din tayo ng relief goods at saka tayo rin ay magpapakain at gagawa rin tayo ng Kapuso Soup Kitchen. Makakaasa kayo na ang GMA Kapuso Foundation, hindi ho titigil, buong weekend ho yan hanggang linggo. Tayo ho ay magkakaroon ng mga relief operations at saka tayo ay magkakaroon ng mga GMA Soup Kitchen. Alright. I'm sure, Ma'am Ricky, walang maliit na donasyon sa mga talagang gusto hong tumulong. Pero syempre dapat doon sa tama na pagdodonatan dahil marami rin hong nananamantala sa mga panahon ngayon. So, paano ho yung pagpapadonate po ng GMA Kapuso Foundation? Please guide us. Oo. Tama ka dyan, Connie. Sa panahon na ganito, dapat tayo magbakas-bakas. At kahit maliit ang inyong donasyon, okay lang yon dahil kapag nagsama-sama tayo, malaki na rin. However, hindi dapat tayo magpapabiktima sa mga scammer. Alright? So kung gusto nyo magpadala ng tulong, kailangan
sa mga opisyal at saka sa mga legal at saka sa mga official portals ng GMA Kapuso Foundation kayo magpapadala ng tulong. Ito na ho, meron ho tayong GCash, ipapalabas ho ng Balitang Hali dyan at makikita nyo ho ang aming QR code. GCash QR code po yan. Makakapture nyo ho para diretso na ho ang inyong donation. Meron din ho kami sa Lazada, meron din ho kami sa Shopee. Lahat ho yan QR code para hindi ho tayo ma-scam, ano? So, meron din ho tayo sa Cebuana Luisier. Lahat ho ng branches niyan nationwide, sasabihin nyo lang ho na kayo ay magdo-donate, waive na ho ang remittance fees dahil partner ho natin dyan. Yung mga bangko ho natin, BDO, Metro Bank, Union Bank, PNB, Land Bank, at saka Bank of Commerce. Kung pupunta ho kayo sa bangko, huwag niyo ho ibibigay sa kung kani-kanino. Wala hong fixer ang GMA Kapuso Foundation. Dumiretso ho kayo sa teller at sabihin nyo, magdo-donate po kami sa GMA Kapuso Foundation. Pwede din po kayo pumunta sa www.gmanetwork.com. Meron ho diyang portal ang GMA Kapuso Foundation. Pwede ho tayo mag-donate via credit card. Ayun, so lahat ho, yan ho ang ating mga official donation portals. Diyan lang po kayo mag-donate para sigurado na ang tulong na ibibigay nyo makakarating. Yan ho ang promise ng GMA Kapuso Foundation alang-alang sa serbisyong totoo sa panahon ng kalamidad. Oo. At syempre, bukod po sa cash, pwede rin hubang mag-volunteer naman kaya, ano? Doon po sa mga gusto hong tumulong na sila ho mismo, no, ang mag-repack o saan ho ba sila pwedeng mag-inquire about this? Yes. Connie, we do accept yung mga volunteers, lalo na sa repacking. Tumawag ho tayo sa GMA hotline 028-982-7777. Magpa-connect ho kayo sa GMA Kapuso Foundation, local 9905. Ang sasagot po sa inyo ang aming volunteer coordinator at isi-schedule po kayo at yung mga kasamahan nyo kung gusto nyo mag-repack sa GMA Kapuso Foundation. Nasa Tandang Sora po kami, yung ating warehouse, at bukas po tayo at tatanggap po tayo ng mga volunteers sa repacking. Yung mga gusto mag-donate ng in-kind, delata ho, sardinas, mga corned beef, mga beef loaf, mga noodles, at saka mga rice, tumatanggap din po kami niyan. Pero sana ho, huwag naman po tayo magbigay nung mag-expire na, Connie, at saka Rafi. Diba? Bigyan ho natin ng dignidad yung mga kababayan natin na nasalanta na, bigyan naman ho natin sila ng dekalidad. Alright. Maraming salamat, Ms. Ricky Escudero Katibog ng GMA Foundation at sana nga ho ay mas marami pang makapagbigay ng tulong sa ating mga nangangailangang kababayan. Thank you, ma'am. Opo, maraming salamat. Balitang Hali. Sangkaterbang basura ang tumambad sa paghupa ng baha sa Araneta Avenue sa Quezon City. May ulat on the spot si Alan Gatus ng Super Radio DZBB. Alan? Rapi, isang lalaki ang natagpuang patay sa kanto ng Kaliraya at Araneta Avenue sa Quezon City kaninang madaling araw. At nakita umano ang lalaki matapos na humupa ang baha sa lugar pero hinala ng mga pulis na rumisponde sa lugar, posibleng nasagasaan ng biktima na tinatayang nasa 20 hanggang 30 taong gulang. Madilim kasi sa lugar at walang kuryente at ilaw ng matagpuan ng lalaki. Karamihan kasi ng dumadaan kaninang madaling araw ay pawang mga malalaking truck lalo pat may baha pa kanina. Samantala isang residente naman ang nakahuli ng hito habang naglalakad sa baha. Sa laki ng hito, kinailangan pa niyang gumamit ng timba upang masaklob ang hito at mahuli. Iluluto man ng residente na paksiw o ihaw ang nahuling hito sa baha sa Araneta Avenue. Kabilang naman sa iniwang pinsala ng mataas na baha
sa Araneta Avenue ay ang lumubog na sasakyan at tiniwang mga basura. Naapektuhan din ang tanggapan ng Land Transportation Office kung saan nasira ang kanilang glass wall habang inabot din ng baha ang entrada ng National Bureau of Investigation. Ang isang delivery van naman mistulang isinampas sa bako ng isang establishmento. Senyales ng malakas na agos na tumangay sa van kaya napadpad ito sa kinilalagyan nila ngayon. Meron pa ring baha sa ilang bahagi ng Araneta Avenue pero passable naman ito sa mga sasakyan. Samantala, nagsimula na mag-ayos yung mga tauhan ng LTO, NCR matapos na mabasag ang glass wall ng kanilang opisina. Kanya-kanyang linis sila ngayon at pagtatanggal sa mga nabasag na salamin at gayon na rin sa pagsasaayos sa ilang mga dokumento na marahil ay nabasa matapos ang malalim na tubig na rumagasa dito kahapon dahil sa mga malalakas na mapagulan. Rafi? Maraming salamat, Alan Gatos ng Super Radio DZBB. Kabilang ang Batangas Province na nagdeklara ng state of calamity dahil sa habagat at bagyong Karina. Sa bayan ng Agoncillo, magkakaanak ang nasawi dahil po sa pagguho ng lupa. Detalye tayo niyan sa ulat on the spot ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV. Paul? Yes, Connie, bahagya ng sumisilip yung araw dito sa Agoncillo, Batangas. Nakaburol na rin yung labi ng mga nasawi doon sa landslide sa Barangay Subic, Ilaya. Magkatabi sa kabaong ang 28 anyos na inang nasawi sa landslide sa Subic, Ilaya, Agoncillo, Batangas at nasa sinapupunan niya noong 7 buwang sanggol. Nakaburol din ang 9 na taong gulang panyang anak at mga kapatid ng ina na edad 13 at 15. Hanggang ngayon, hindi pa rin nasisilip ng magulang na si Juliana ang mga anak at apo. Hindi na rin matutupad ang planong pagpapakasal ni Mika sa nasawing live-in partner. Wala siyang sinisisi sa trahedya. Nasa trabaho raw siya noon pero nag-abiso na rin siya sa kinakasamang umalis na sa lugar. Sinagot na ng pamahalaang lokal ng Agoncillo, Batangas ang gasto sa burol ng mga nasawi, pati ang pagkain. Samantala, panaka-naka pa rin ang ulan dito sa bayan ng Agoncillo. Ang pamahalaang palalawigan ng Batangas nagdeklara na ng state of calamity. Daan para mabilis na mamobilize ang emergency assistance sa mga lubos na apektado ng kalamidad. Walang ibinigay na petsa kung hanggang kailan epektibo ang state of calamity. Connie, until further notice, yung ibinigay na abiso sa atin ng PDRRMO Batangas patungkol dyan sa state of calamity. Maglalabas naman daw sila ng abiso kung kailan lifted na itong state of calamity. Sa kasalukuyan dito pa rin sa Agoncillo, Batangas, nasa highway tayo ngayon. Kita dito sa aking likuran yung mga iniwang putik ng bagyong Karina at habagat. Connie. Maraming salamat, Paul Hernandez ng GMA Regional TV. Na biktima ng hit and run sa Lapu-Lapu, Cebu ang isang lalaking production worker. Binabaybay ng lalaki ang kahabaan ng ML Quezon Highway nang masagi siya ng isang motorsiklo. Nahulog ang biktima mula sa kanyang motorsiklo habang pumaripas palayo ang nakasaging rider. Hindi siya nagtamo ng matinding sugat. Kwento niya, may nakasabay raw silang patrol car ng pulisya nang mangyari ang insidente pero wala raw iyong ginawa na labis niyang ikinadismaya. Sa isa pang anggulo ng CCTV, makikitang inalerto ng pulis ang isang traffic enforcer na nagmamadaling lapitan ang lalaki. Iniimbestigahan na ng pulisya ang insidente at ang alegasyon ng biktima. 57 baboy na ang kinatay sa Sultan Kudarat matapos makumpirma ang African swine fever sa ilang babuyan doon. Base sa datos ng Provincial Veterinary Office, mula iyon sa mga bayan ng Bagong Bayan, Isulan, Columbio at lungsod ng Tacuro. Posible rin daw na madagdagan ang bilang ng mga baboy na isasailalim sa culling. Sa ngayon, bawal munang maglabas at magpasok ng buhay na baboy, karne at pork products sa Sultan Kudarat. Aabot sa mahigit 400,000 piso ang naitalang pinsala sa probinsya dahil sa ASF. Update po tayo sa epekto ng masamang panahon sa Ninoy Aquino International Airport. Sa airport na nagpalipas ho ang nanggabi ang ilang na-stranded naman ng mga pasahero. Detalye po tayo niyan sa ulat on the spot ni Mav Gonzalez. Mav? Connie, mahigit
mahigit 100 flights ulit ang kanselado ngayong araw dahil pa rin sa bagyong Karina. Dito sa NAIA Terminal 3 marami yung mga stranded na pasahero. Sa huling flight advisory ng Manila International Airport Authority o MIA nasa 153 ang canceled flights as of 10:20 a.m. Kabilang dito yung mga Taipei flights ng KLM Royal Dutch Airlines, EVA Air, China Airlines at Cebu Pacific at Guangzhou flights ng Xiamen Air at Philippine Airlines. Marami rin yung mga kanselado na domestic flights. Maraming stranded na pasahero ang nagpalipas na lang ng magdamag dito sa airport at kanya-kanyang latag na sila ng mga karton nila. Dito ngayon, Connie, nandito tayo sa NAIA Terminal 3. Ito yung departure area. Actually, medyo dumadami na ulit yung tao ngayon. Pero dito sa may OFW Lounge, kung makikita ninyo, marami yung mga, naglatag na lang ng kanya-kanyang banig nila. Diyan na lang sila natulog dahil yung mga narebook na flight sa kanila ay bukas pa. At wala na raw silang panahon para umalis at bumalik pa rito, kaya dito na raw sila magpapalipas ng magdamag. Kaya paalala po sa mga pasahero, kung may flight po kayo ngayong araw ay i-check muna sa airline ninyo kung tuloy para hindi po masayang yung pagpunta nyo sa airport. Sa ngayon naman, Connie, ay maayos o maaliwalas yung panahon dito sa may NAIA Terminal 3. Connie? Maraming salamat, Mav Gonzalez. Kumustahin naman natin ngayon ang sitwasyon sa Malabon. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Rafi, sa mga sandaling ito ay pumapatak muli ang ulan dito sa lungsod ng Malabon kung saan lubog pa rin, Rafi, itong malaking bahagi ng syudad ng Malabon ngayong araw na ito sa ating pag-iikot mula doon sa area ng kanilang palengke, yung kanilang pamilihan, pati na yung paligid ng City Hall, ng simbahan at ang buong bayan area na tinatawag nila dito ay talagang mataas pa rin ng baha. May mga area doon, Rafi, na talagang hindi kayang daanan ng mga maliliit na sasakyan dahil nga mataas pa rin yung tubig na umaabot yung iba ng hanggang hita. Marami yung mga naglalakad, Rafi, na nakita natin. Obviously, yung iba pumupunta sa palengke para kahit paano makakuha sila ng supplies para sa kanilang pamilya. Yung iba naman ay nakita natin doon sa pagitan ng Longos at Barangay Tunsuya. Talagang mataas din, Rafi, ang baha doon, lalo na doon sa tinatawag na Pinagsabugan area. May nakausap pa nga tayo doon kanina na naglalakad doon sa may bandang Tunsuya area na isang babae, mayroon siya, Rafi, na sunong-sunong o yung daladala niya yung bag niya doon sa kanyang ulo para hindi mabasa. Galing pa raw siya ng Cebu at kinakailangan niyang maglakad sa baha dahil kinakailangan niya na nga makauwi doon sa kanilang tahanan. Doon sa ibang area, sa Barangay Niudan, ang sinasabi sa atin ng mga residenteng na pagtanungan natin dito, ay may area pa raw na hanggang dibdib. Yung barangay sa Nagusti naman, Rafi, na ito yung barangay na malapit mismo din doon sa papunta ng City Hall ng Malabon ay talagang baha pa rin doon sa kanilang kalsada. Samantalang doon sa bandang Concepcion area naman ng Malabon, may mga portion, Rafi, na hanggang tuhod pero may mga area din na kukonti na lamang yung tubig doon sa mismong kalsada. Pero siyempre ibang usapan doon sa mga looban dahil doon mas mabababa yung mga bahay, mas malalalim, Rafi, yung tubig doon sa mga area na yun. Pero nakita naman natin na talagang ang mga residente rito sa Malabon ay pinipilit nilang makaahon. At nakikita nga natin kahit baha, talagang karamihan sa kanila ngayon ay lumalabas para kumuha ng supplies dahil Rafi, mula pa siguro kahapon talagang kinakapos na sila sa kanilang mga pagkain at inumin doon sa kanilang mga tahanan. Kaya naman sinasamantala nila ngayon itong mahinang pag-ulan at yung mga paghinto-hinto ng ulan para na sila ay makakuha ng supply. So, Rafi, sa ngayon, siyempre yung iba nating mga kababayan dito ay umaasa pa rin ng tulong. Yung iba sa kanila kasi ay nasa mga evacuation centers. Hindi pa natin marating yung ibang mga yun, pero magbabalik pa tayo para doon sa iba pang mga update mula rito sa bayan o sa syudad ng Malabon, Rafi. Maraming salamat, Ian Cruz. Hindi lang mga tao, maging mga hayop ay nasalanta rin po ng masamang panahon. Sa gitna ng mataas na baha, stranded ang isang aso sa gate ng isang bahay sa Barangay Barangka sa Marikina. Buwis-buhay ang inilusong at sinagip ng isang lalaki. Sa kasagsagan naman ng baha sa Barangay Rosario sa Pasig, isinakay ang ilang aso sa batya para mailikas. Paalala ng POS at PITA, hanggat maaari, huwag iwan ng mga alagang hayop sa inyong paglikas mula sa baha. Kaisa sa No Pets Left Behind campaign ng ilang Kapuso Stars, kabilang na sina Heart Evangelista at Carla Abellana. Sangres na sina Bianca Umali, Angel Guardian at Faith Da Silva. Pati na rin sina Shining Inheritance Stars Kailin Alcantara at Kate Valdez.
Ingat pa rin po tayo mga kapuso. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.